Magandang araw mga bata. Alam niyo ba ang storya ng Ang Hiwaga ng Bundok Malaya? Kung hindi pa, ay tara na at ating alimin ang kwentong ito. Ngunit bago yan, ay halina kaya't kilalanin muna natin ang mga tauhan sa kwento. Unang-una ay si Teryo, ang mabangis na tigre. Siya ang pinuno ng kagubatan. Matapang siya, ngunit makasarili. Si Lila ang usa. Siya ay mabait at matalino. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng lahat. Si Pilo ang pagong, mabagal siya, ngunit matyaga at mayaman sa karunungan. Si Berto, ang agila, ay makapangyarihan at mapagmataas. Madalas, siya ay nanonood mula sa itaas. At nandito rin si Dado, ang aso na maganda at may kaamo-among muka. Siya ay matapat na kaibigan at bantay ng kagubatan. Si Luningning, ang magandang paru-paro. Siya ay maliit, ngunit iba siya. Siya ay masigla at kilalang matulungin. Si Sinta, ang soro. Siya ay tuso at palaging may plano. Siya ay kilala sa kanyang pagiging maligalig at mapaglaro. Narito rin si Kiko, ang malaking kalabaw. Siya ay masipag at laging handang tumulong. Siya ay mayroong malalim na boses at mabagal na pagsasalita. Si Pikoy ang maya. Masiyahin siya at mausisa. Sa kanya nanggagaling ang mga balita na kumakalat sa kagubatan. Panguri ay si Ganda. Siya ang magandang baboy damo. Siya ay malakas at may pagmamalasakit sa pamilya. Ngunit siya ay may maikling pasensya, kaya wag na wag mo siyang gagalitin. Ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin ang kwento. Noong unang panahon, sa ilalim ng anino ng bundok Malaya, may isang kagubatan na tinitirhan ng iba't ibang hayop. Ang kagubatan ay payapa at masagana. Ngunit, nag-umpisang magbagong lahat nang magkaroon ng tagtuyot at pagkaubos ng pagkain. Nagkakasakit na rin ang ilan sa mga hayop at nawawala ang dating kasiglahan ng kagubatan. Si Teryo ang tigre, ang pinuno ng kagubatan, ay pinagtipon ng lahat ng hayop upang pag-usapan ang problema. Wala tayong sapat na pagkain. Kailangan natin maghanap ng bagong lugar na makukunan ng makakain. Ngunit magiging mapanganib ito. Sino ang handang tumulong? Nagkatinginan ng mga hayop at naramdaman nila ang pangangailangan ng kagubatan. Unang lumapit si Lila, ang usa. Handa akong tumulong, ngunit kailangan nating mag-isip ng maayos para hindi tayo masaktan. Kung magtutulungan tayo, makakahanap tayo ng solusyon. Hindi tayo dapat padalos-dalos. Sinang-ayunan siya ni Sinta, ang soro, na laging may naiisip na plano. Tama si Lila. Madaming pagkain sa bundok na iyon. Pero marami ring panganib. Kung magtutulungan tayo, magagawa nating lampasan ang mga iyon. May ideya akong daanan na pwede nating subukan. Kasama ang iba't ibang hayop, nagkaroon ng isang misyon upang maglakbay sa bundok Malaya. Bago umalis, pinaalalahanan sila ni Pilo, ang pagong. Huwag tayo magpadalos-dalos. Minsan, ang tagumpay ay nasa paghihintay. Kaya nating lampasan ang anumang pagsubok kung magtutulungan tayo ng maayos at mag-iingat. Habang naglalakbay ang grupo, si Dado, ang aso, ay palaging nasa unahan bilang bantay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ako ang nasa unahan. Sa lahat ng oras, kayo ay aking babantayan. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko kayo papabayaan. Sa itaas naman ay lumilipat si Berto, ang agila. Pinagmamasdan ang paligid mula sa himpapawid. Makikita ko kung may panganib sa unahan.
Walang makakaligtas sa aking paningin. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako sa bawat hakbang. Minsan, sa pagod ng paglalakbay, nagpapalakas ang loob sa liningning, ang paru-paro. Halina't magpahinga muna tayo mga kaibigan. May alam akong masayang kwento na magpapagaan ng inyong pakiramdam. Sa kanyang mga masasayang kwento at masasayang kulay, napapawi ang pagod ng grupo. Si Kiko ang kalabaw sa kabila ng kanyang kapagalan ay laging handang tumulong sa pagbuhat ng mga mabigat na dala. Kung may mabibigat na dalahin, nandito ako upang tumulong. Hindi man ako mabilis, kaya kong buhatin ang bigat ng ating mga kailangan. Habang naglalakbay, mabilis na ipinapasa ni Pikoy, ang Maya, ang mga balita at kalagayan ng bawat miyembro. O para siguraduhin alam ng lahat ang kalagayan ng bawat isa. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang at agad kong ipapasa. Biglang lumitaw ang isang mabaksik na leon at agad na tumindig si Ganda, ang baboy damo, upang ipagtanggol ng kanyang mga kaibigan. Kahit ano pa ang panganib, proprotektahan ko kayo. Hindi ko hayaan na may manakit sa inyo. Handa akong humarap kahit sino pa yung humarang sa atin. Sa kanilang pagdating sa bundok Malaya, nadiskubre nila ang isang batis na nagbibigay ng masaganang tubig at mga halamang may prutas. Ngunit, napansin nilang may malaking bato na nakaharang sa daloy ng tubig pababa sa kagubatan. Lumapit si Teryo, ang tigre. Kailangan nating tanggalin ang batong ito. Kung matutulungan tayo, magagawa natin ito. Sinubukan niyang itulak ang bato, ngunit kulang ang kanyang lakas. Kasama ang lakas sa Ganda, ang baboy damo, tumulong sila sa pagpuwersa sa bato. Sa gitna ng kanilang pagsisikap, napansin ni Pilo ang pagong ang kanilang pagkakamali. Sandali lang, kailangan natin ng tiyempo. Kung sabay-sabay nating itulak ang bato ng may tamang oras, mas madali natin itong maiaalis. Sa payo ni Pilo, nagsabay-sabay silang lahat. At sa wakas, gumalaw ang malaking bato. Sabay-sabay tayo. Kahit anong bigat ito, kaya nating alisin ito kung magkasama tayo. Sa kanilang huling pagpuwersa, umulwak ang tubig pababa sa kagubatan. Ang kanilang pinagkukulan ay nagdulot ng panibagong sigla sa kanilang tirahan at bumalik ang kasaganaan sa kanilang lupain. Pinagmasdan nila ang umaaga sa tubig na nagbibigay buhay sa kanilang kagubatan. May nakuha ba kayong aral sa kwentong ito? Dahil kami, meron! Ang aral na napulot namin ay sa tulong ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng kanya-kanyang lakas, walang pagsubok na hindi kayang lampasan. Ang galing, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong nila, nalampasan nila ang mga pagsubok na ibinigay sa kanila. Ang bawat hayop sa kagubatan ay nagkaisa at nagsakripisyo para sa ikakabuti ng lahat. Sa huli, natutunan nila na hindi lamang ang lakas at talino ang mahalaga, kundi ang pagtitiwala at pagtutulungan.